Diyos ko, Lord. Ang imaginary banks ko talaga, nagdabog. Dahil super difficult. Ang difficult round ng aming anniversary show. Last week lang ay Diba? pinag-usapan na natin, diba? Ito po muna si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking ibigang bonggang-bongga. Glency Bongga! Ito po ang The TT Show. Ang Tarian at Talakayan Showbiz Edition. Lumabas na po naman sa mga news item. At syempre pa, lumabas rin sa mga TV news broadcast. Ang endorsement sa grupo ng Actor PH na pinamumunuan ni Jose Sixto Dantes III, AKA? na mas kilala natin bilang Ding Dong Dantes. Yes. Ang Actor PH po, inendorso si Vilma Santos Recto para maging nominado sa pambansang alagad ng sining para sa pelikula at broadcast arts. Ang nakakatuwa, dun muna tayo nakakatuwa dahil nandun ka. Nagkaroon ng pangmalakasang press con para sa endorsement ito kung saan ang aking katotong bonggang-bongga si Glenn si Bongga ay present. Glenn, ikwento mo muna sa amin na nangyari sa kaganapan sa Manila Hotel. Bakit nga ba si Vilma Santos Recto ang ipinilang i-endorso ng Actor PH para maging nominado sa pambansang alagad ng sining para sa pelikula at broadcast arts? Go! Yun nga, syempre kinuwento ni Ding Dong kung paano nabuo yung kanilang endorsement kay Ate V, di ba? Na sabi nga ni Ding Dong, nagkataon na timingan na yung nagkaroon sila ng assembly ng mga miyembro ng Actor PH, At saka yung mga bagong mga board members, sila Isa Calzado, ayan, kasama nila doon sila Maylin Dizon. So yun nga, napag-usapan nila yon na kumbaga si Ate B rin kasi member rin siya ng Actor PH. Kasama rin siya sa board ng Actor PH. So parang narinig nila Ding Dong na na merong movement nga na para i-endorse si Ate B for national artist. So kumbaga sabi nila, join tayo dito sa movement na ito. So yun, talagang so nakabuo sila ng desisyon na suportahan talaga si Ate B para sa kanyang endorsement sa national artist. Yun nga, sinabi ni Ding Dong nito, napakaraming nagkaroon pa kami ng parang family feud. Na parang papahulaan kung saan pelikula yung ginawa ni Ate B na ito. Masaya nun, ang daming pelikula ni Ate B. Actually, yung mga hinulaan, most ng mga talaga yung mga great award-winning movies niya. Hindi lang award-winning, talagang great movies ni Ate B. So yun, diniscuss rin syempre, kumbaga, bukod sa contribution ni Ate B, sa malaking contribution ni Ate B sa Philippine cinema, ay yung background niya as a politician, di ba? Sa public service, yun nga. Kanyang pagiging public servant. Oo, kumbaga, bukod sa public service, kumbaga, na bukod sa pagiging politician, itinutuloy pa rin ni Ate B yung pagiging artista, di ba? So, kumbaga, para sa kanila, rightful lang at kumbaga, deserving si Ate B na i-endorse for national artist. So ang gusto lang namin pong klaruhin muna sa TT Show, endorsement pa lang po ang ginawa ng Actor PH. Oo nga. Hindi pa po nominado si Vilma Santos Recto para sa titulong pambansang alagad ng sine para sa film at broadcast arts. At saka kagaya po nung huli namin pinag-usapan, may endorsement, tapos may Council of Peers na magde-decide na coming from the CCP at the NCCA, titignan ng merito, ang kalakasan, ang body of work ni Ms. Vilma Santos bago ito iakyat. Kung makakapasok siya sa Council of Peers, saka pa lang ito iaakyat sa Malacanang. Ang kanyang nominasyon ay saka pa lang iaakyat sa Malacanang. Pagkaakyat sa Malacanang, saka pala pag-uusapan ng Malacanang kung Malacanang ang magdesisyon
kung yung nominasyon mula sa CCP at sa NCCA ay kalugod-lugod para sa kanila. Ito ngayon na nakakabaliw, kaibigan din. Ayan na nga. Ang daming tumutulig sa endorsement na ito. Na hindi ko maintindihan. Hindi na namin isa-isahin pa Correct, oo. ang mga panunuligsa. Ang gusto kong malaman, ang iyong personal na opinion, bakit ganon kabayolente ang mga reaksyon sa endorsement ni Vilma Santos? Kasi una, may nagsasabi, minamadali. Pangalawa, may nagsasabi, hindi pa sapat ang body of work ni Ate V para makonsider na nominado sa napakataas na kitilo. Pakatlo, may nagsasabi rin, may mga hindi kaaya-ayang pelikula si Vilma Santos na parang hindi dapat na ginawa ng isang posibleng maging national artist. At isa pang question is that mahaba ang panahon ni Vilma sa pagiging politiko. Wala siya naging bago at kataki-tanging pelikulang nagawa sa huling dekada. Nung mga panahong siya ay nakaupo sa politika. Yan po ang mga puntos na nababaka namin sa iba't ibang social media platform at pati sa mga kaibigan namin na labing napapag-usapan, di ba? Ikaw ba? Una natin isa-isain pa yung mga... Sa tingin mo ba, kaibigan Jen, karapat-dapat nang manalo si Vilma Santos Recto ng pambansang alagad ng sining? Is it her time to shine? Ako para sa akin, oo. Kasi ang laki na rin naman ng contributions na naibigay ni Ate B sa Philippine cinema, 'di ba? Kasi ang dami nagsasabi, wala naman siyang awards daw na malaking awards sa abroad. Sa ibang bansa. Oo nga. Tapos yun nga yung sinasabi na meron siyang pelikulang hindi kaaya-aya, may mga naging sexy movies kasi siya. Oo. Isipin naman natin na bilang artista, gumaganap lang siya ng role at hindi siya yun. Okay. 'Di ba? So, wag nating i-connect kay Ate B yung pagiging yung kaseksihan ng pelikula, 'di ba? Na sabi borlis daw, ganun. O yung mga iconic roles niya na naging kabit siya. Oo nga. 'Di ba? Na yun nga, ang dami na ibigay na entertainment at saka kasiyahan ni Ate B sa industriya. Hindi naman masusukat yun dun sa sa mga roles na ginampanan niya before, di ba? Saka pag sinabi nga daw na meron akong narinig na ayaw lang daw nilang matapatan yung idolo nila. Oo, na kasi siyempre nauna na si Ate Guy, 'di ba? Na nailuklok na bilang national artist si Ate Guy. Na may mga nagsasabi na dapat sumunod na si Ate V. At hindi ko naman tatanggihan 'yon yung pagbibigay ng parangal kay Ate B. Para sa akin, ha. Okay. Sa akin, wala po kaming karapatan na questionin ang intensyon ng Actor PH. Ako rin po, sa aking opinion, panahon na para mailuklok si Vilma Santos Recto sa pagiging pambansang alagad ng sining para sa pelikula at broadcast arts. Hindi ko na po ipapalawigin pa ang mga saloobin ko dahil baka lalo lang mag-init ang ulo ng mga taong tumutulig sa endorsement na ito. Paulit-ulit po kami, endorsement pa lamang po ito. Ang may kakayahang mag-nominate kay Vilma Santos kung siya ay karapat-dapat sa nasabing titulo ay ang National Commission for Culture and the Arts. Yes, NCCA. Cultural Center of the Philippines. At bago pa nga talaga ito ma-nominate, sabi ko nga, meron pa pong Council of Peers. Daming proseso. Na pag-aaralan, ang sabi ko nga, paulit-ulit, ang lakas at merito ng mga nagawa na ni Vilma bilang actress. Bilang actress po ito, ha, hindi bilang politiko. Yung pagka-actress niya po ang pagdidipatihan. So,
manalig tayo na sa tamang panahon, malalaman talaga natin kung maibibigay ang pinakamataas na parangal sa pagka-actress ni Miss Vilma Santos. At sa ngayon, dahil nga anniversary special namin, amin munang pinakikilala ang miss na miss nyo ng lahat. Correct. At talagang sabik na rin makabalik sa The Titi Show. Ang dami nangungumusta. Yes. Ang aking kumaring ultra maldita, ang nag-iisang si Alex Brosas. Alex Brosas. Hi everyone, this is Alex Brosas, your ultra maldita. It's been 1 year, so we're celebrating our first year anniversary here in the TT Show. It was not a walk in the park in the beginning, pero nag-prevail pa rin kami sa kagustuhan namin makapagbigay ng isang magandang show online, di ba? And we were not a failure because marami ng supporters namin ang nagbibigay ng matinding suporta sa show. And to think na we're just 1 year, we're just a baby in this industry. I think what we had coming is that marami kaming ibinibigay na istorya na hindi na ibibigay ng ibang shows. We have our genuine opinions and we are bereft of cowardice. Talagang tinatalakay namin sa pamamaraang tama at may tapang ang mga discussion, ang mga issue sa showbiz. To Glenn and to Alwin, keep up the good work. I may be out for a moment, but I will be coming back very, very soon. And to that, thank you to the management, to our bosses, Sir Will, Ma'am Chingbi. Thank you for all the support and thank you for the trust that you've given us. Thank you for everything. Thank you to our supporters. At sana ay hindi kayo magsawang magbigay ng matinding suporta sa show. And to our advertisers, keep them all coming. Thank you very much. I love you. This is Alex Brosas again. Thank you. Ang bongga-bongga ng mensahe ni Alex. We love you, sis. We miss you. At dahil dyan, para po maabot namin ang aming 10,000 organic subscribers and more, inaanyayahan na po namin kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel sa Diaryo Turada. At syempre pa, kami po ay inyong sundan sa aming Facebook pagina sa Diaryo Turada pa rin. At ang aming pong palatuntunan, ang taray palatuntunan, ay pinapalabas tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon. Kaya nood, tutok, at mag-subscribe na para hindi po kayo may iskupan. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga, Glenn si Bongga. Ito po ang The Kitty Show, ang tarayan at talakayan showbiz edition. 1 taon na po kami and more years of chikahan and more years of tarayan to come. Maligayang linggo po sa ating lahat. We love you! Happy 1 year! 1 year! 1 year! 1 year!